Hello class, good evening. Pagpasensyahan niyo na kung may maririnig kayong lalabay kasi natutulog na yung baby ko. Okay, this is a recorded discussion for our lesson, The Self in Psychological Perspective. So this is our lesson for prelim period. Okay, so let's start. So when we say psychology, it is this scientific study of human mind and its functions. So, particularly, ito yung paano yung ating paano yung isip natin, paano siya nagpa-process, and paano siya nakaka-apekto sa behavior natin. So, meron siyang question na gustong sagutin like, why do people act the way they do? Or, paano yung mga thoughts and emotions nakaka-apekto sa ating mga desisyon, ganyan. So, first on the list na may ambag sa psychological perspective sa ating self is si William James. So, he is known as the father of American psychology. Ine-explain niya na merong dalawang parte yung self natin. So, we have the I self. So, siya yung subject, the one who is aware and do the thinking. While the me self naman, siya yung object, siya yung nakaka-experience and nadi-describe niya. So, si I self, tinatawag din siyang thinking self or pure ego. Nire-represent niya yung the knower. Kasi from the word itself, the knower, siya yung nakakaalam. So, ito yung parte ng sarili mo na conscious at merong abilidad na mag-reflect sa past experiences. So, stable siya and consistent. So, yan yung the you that experiences life. Example, kinakabahan ako baka mag-graded recitation si Ma'am Tiff, parang ganon. You are referring to ano yung nararamdaman mo currently. Okay, so you are the subject, kinakabahan ka. So, si me self naman, tinatawag siyang empirical self kasi diba sabi ko nung philosophical perspective, empiricism is based on our experiences. So, ganun din siya. And kapag na-experience natin siya, we are able to describe the feeling or yung experience mismo. So, si me self, kilala siya bilang si the known. So, kung ano yung na-recognize mo as your characteristics, yung ginagampanan mo sa society, and yung values na natutunan mo. Okay? So, si me self, meron siyang mga subcategories. We have the material self, social self, and spiritual self. So, kay material self, ito yung mga possessions and physical attributes mo. Like example, meron akong cellphone, meron akong bahay, meron akong laptop, suot ko yung favorite ko na t-shirt, mga ganyan. Ang example naman ng mga physical attributes, yung height mo, yung timbang, ano ba yung body build mo, yung buhok, yung kulay ng balat, mga ganyan, kulay ng mata, and so on and so forth. Sa social self naman, it is who are you in relation to others. Ibig sabihin, ano ang ugali mo kapag ka nakikipag-interact ka sa society. Example, being a responsible student in school or kalog na kaibigan kapag kasama ang barkada and isang respetadong bata pag nasa bahay. Okay, so yan ang social self. So spiritual self naman, it refers to our own purpose, yung motives natin, yung mga inner values, yung emotions, conscience, and morals. So, for example, ng spiritual self, mas pinipili mong tumulong sa kapwa mo kaysa nito sa sarili mo kasi naniniwala ka na kindness and compassion exist. Ganon.
Okay, so next on the list, you have si Carl Rogers. So sabi niya, self is flexible and ever-changing perception of who we are. So kaya niya sinabing flexible kasi kaya nating makapag-interact sa iba't ibang tao. Yung parents natin, yung mga teachers, ako, kipag-interact kayo sa akin, and mga kaibigan. Okay, so meron tayong self-awareness. We are able to reflect doon sa ating mga experiences, yung mga feelings natin and choices. Kaya yung self natin nabubuo siya dahil flexible siya and kaya niyang magbago. So tandaan niyo lang yung term na people change, yun. Naniniwala si Rogers na ang mga tao daw, they naturally strive for self-fulfillment fulfillment and self-actualization. So, pag sinabi nating self-fulfillment or self-actualization, ito yung binibigyan na natin yung best version ng mga sarili natin. So, kung meron daw pangangailangan ng tao and hindi siya napagbigyan or hindi niya nagawa, it may result to frustration and severe anxiety. So, si Carl Rogers, meron siyang dalawang components ng self. We have the real self and ideal self. So, doon sa real self, ito yung sino ka ba talaga? Yung ikaw, real, yung totoong sarili mo. So, sinasagot niyan yung question na what I can do, what I am. So, it is built from your actual experiences. Ano yung kakayahan mo and ano yung personality traits mo. For example, si Marian Rivera, ano daw siya, mahiyain siya pero hardworking siya. Pero alam niya na kaya niyang mag-excel or mag-top sa academics or sa iba't ibang subjects niya sa school. Okay, so si Ana naman natanggap siya kahit na hindi siya athletic pero creative siya sa arts and writing, mga ganyan. Wait lang ah. Okay. So sa ideal self naman, ang sinasabi lang yan kung ano ang gusto mong maging. Example, gusto mo maging astronaut, gusto mo maging scientist, ganyan. So, dahil meron kang pangarap, meron kang goal and ambitions or dreams. So, ito ay nahuhubog sa ating societal expectations. So, ano ba yung societal expectations? Kunwari, ako ang course ko psychology. So, ina-expect ng society na kagraduate ako sa course ko. And also, it is my personal aspiration na makagraduate ng psychology. Ganyan. Okay, sige. So, congruence versus incongruence. So, ito, ginawa kong example yung sa mathematics kasi gusto kong maintindihan ninyo na ano mga ba ang relationship ng real self and ideal self. So, sa congruence, makikita mo sa left side na they are closely aligned. So, kapag closely aligned ang real self and ideal self, they are congruent. For example, currently, you are a psychology student. So, yan yung real self mo ngayon. And yung ideal self mo, gusto mong maging um, registered psychometrician. So, kapag hindi namimit or hindi na work out yung goal to your ideal self, nagkakaroon ng incongruence. So, yan yung big gap between real self and ideal self. When we say incongruent kasi no, either hindi parehas yung magkabilang sides or hindi sila parallel. Ganon. Kapag na-meet ng tao or nagkaroon ng congruence, it may lead to happiness, fulfillment, and healthy self-esteem. Kapag incongruence naman, pwedeng magkaroon yung tao ng frustration, dissatisfaction, and low self-worth. Okay?
lang. Inom lang ako ng tubig. Okay, so I hope naintindihan nyo yung congruence and incongruence. Okay, next, we have si Donald Winnicott. So, sabi ni Donald Winnicott, meron tayong concepts of self na nahahati sa apat. So, unahin natin yung unang magka-partner, si multiple self versus unified self. So, sa multiple self, ang isang tao daw ay meron siyang iba't ibang version ng mga sarili nila. Depende yan sa sitwasyon. So, ang multiple self, common yan no, sa mga adolescents. So, adolescents is mga teenagers. Yan. Kasi, nag-a-adjust ang mga teenagers sa mga expectations sa bahay, expectations sa school, sa mga kaibigan, or sa social media. So, very useful ang multiple self para magkaroon tayo ng adjustment doon sa iba't ibang roles na ginagampanan natin everyday. But it may also be confusing or tiring. Okay, so mamaya magbibigay ako ng example. So sa unified self naman, so meron kang consistent sense of identity. Kahit na anong sitwasyon, iisa lang ang identity na pinapakita mo or version na pinapakita mo. So, kapag na-achieve natin yung unified self natin, pwedeng makatulong sa tao yung stable or we may feel stable, authentic, and whole. Okay, so example doon sa ating multiple self, so si Tiffany ay friendly and maingay kapag kasama niya yung mga kabarkada niya. Pero quiet and masunurin naman sa bahay. Pero pagdating sa school, competitive siya. So, she feels like iba't iba yung maskara na ginagamit niya. Kasi nga sa dami ng versions na nilalabas niya. So, sometimes nako-confuse si Tiffany kung sino nga ba talaga siya. So, do you understand, class, yung multiple self? Kumbaga, you as a student, marami ka kasing gustong i-achieve, lalo na kung competitive kang estudyante. So, I know someone na grabe talaga siya sa school, as in halimaw. Ewan ko, lahat na ata ng org sinalihan niya, ganyan. And pagdating naman sa klase ko, tahimik siya. Tapos ewan ko kung paano siya sa friends niya, pero nakikita ko kasi na anong tawag nito, nakikita ko kasi sa mga post niya na masayahin naman siya pag kasama niya yung friends niya. Yun. So, parang dito sa multiple self, naalala ko lang siya. Hindi pa siya nako-confuse kung anong version niya talaga yung totoo. Parang ganun. Sa example naman ng unified self, so, after gaining more self-confidence, si Tiffany natutunan niyang maging totoo sa sarili niya. Especially sa values niya. So, naging marespeto siya, naging masayahin, and hardworking. Kahit na nasa bahay siya, na kasama niya mga kaibigan niya or at school. So, she feels more authentic and less pressured. Okay, so, pag multiple self kasi pressured ka. Kasi depende sa sitwasyon kung anong version ng sarili mo ang ilalabas mo. Unlike sa unified self, kahit anong sitwasyon na naroon ka, kung nasa school ka man, sa bahay, or na mga kaibigan mo, iisang version lang ng sarili mo ang pinapakita. Okay? So, proceed tayo sa true self and false self. So, si true self, this is your authentic and genuine version of a person. So, dito, in-express kasi natin yung totoong feelings natin, ano yung thoughts natin and values. Kumbaga, judger ka, frank ka. Ganun. So, confident ka na ipakita kung ipakita or sabihin na yung judgment doon sa taong yun kahit na alam mo na makakasakit ka. Okay? So, sa false self naman, meron tayong mask or facade.
na ginagawa para ito makasali tayo sa trend or we are trying to impress others, ganyan. This is to protect yung ating true self from rejection. Kasi, um, kapag ka puro true self may pinapakita mo, you are very prone to judgment. For example, yun nga, yung may jowa ka, tapos sinabi mo sa friend mo na nasasaktan ka na kasi feeling mo niloloko ka ng jowa mo or naging cold siya sa'yo. Siyempre, yung kaibigan mo sabihan ka niya na, tanga-tanga mo kasi, sorry for the word, ikaw kasi epal ka, hindi mo ipinag-iisipang mabuti yung mga kinikilos mo. Tamang hinala ka, mga ganyan. So, ngayon, kapag nakarinig ka na ng judgment, next time, hindi mo na ipapakita yung true self mo kasi nga, nasaktan ka. Kaya, next time na may mga ngamusta sa'yo, sasabihin mo na lang na okay lang ako kahit hindi. So, the false self may be useful in certain situations, pero for me kasi hindi siya applicable kasi parang nagpapanggap ka, ganyan. Kahit alam mo na empty ka na or nai-stress ka na. So, mas magandang magpakatotoo kaysa hindi. Okay? Ito na tayo kay Albert Bandura. So, si Albert Bandura, sabi niya, ang mga tao daw ay active agents. So, tinitignan niya na, ang tawag nito, active agent, so proactive and agentic. Meron kasi tayong kakayahan na gawin yung isang bagay na mangyayari. Okay, so, si Albert Bandura, siya yung proponent ng social cognitive theory. And nandiyan yung proactive, which means forward-looking aspect of agency. So, paano yan forward-looking? Meron ka kasing plano, meron kang pagpipilian, you have the control and you are able to reflect. So, ito yung example ko doon sa ni-lecture natin last time na nag-graduate ka ng senior high and then you plan to enroll sa different courses. Meron kang niline up na iba't ibang courses. For example, psychology, nursing, midwifery, IT, HM, or tourism, mga ganyan. And then, tawag nito, nag-admission test ka, then nakapasa ka, at mag-e-enroll ka na, mamimili ka na lang sa isa or dalawang courses. Until dumating ka sa course na gusto mo ngayon. For example, ako, psychology. So, ako as a student, paano ko kukontrolin yung sarili ko? Paano ako magkakaroon ng self-control? Lalo na at psychology is hindi pa namumulat sa akin kung anong mangyayari. Okay, so, dapat ba mag-control ako sa pera kasi maraming gastos, maraming research, mga ganyan. Kailangan ba mag-control ako pagdating sa kaibigan kasi pwedeng maging bad influence sila sa akin lalo at puro sila yaya ng pagkain, mga ganon. Okay, so pagka-graduate ko ng psychology, ano ang magiging reflection ko? Maganda ba ang naging experience ko sa psychology or hindi? So how will I share my experiences sa incoming student? Okay, so ganun siya yung proactive. We are forward looking. Ano yung future? Sa agentic naman, we have the capacity to act intentionally and influence one's own life and environment. Ma'am, ano na naman yan? So, sinasabi lang dyan, from the word intentionally, meron kasi tayong purpose kung bakit tayo nag-go through or nagpo-pursue ng ating mga goals. So, sa intentionality, we act with purpose and set goals. For example, si
Albert Bandura decides to join a review class kasi gusto niyang makapasa sa board exam. Ano ba naman to? Ano ba naman tong example na to? Okay, so another example is si Carlos, intentionally iniiwasan niya ang chismis sa grupo kasi alam niya na meron siyang values na kindness and ayaw niyang makasakit ng ibang tao kaya umiiwas siya sa chismis. Okay, intentionally gusto mong gawin. How about forethought? So sa forethought, we have the ability to anticipate consequences. Pag sinabi nating anticipate, meron na tayong plano. Example, bago mo gastusin yung allowance mo, kailangan makapag-isip ka na kung ano yung mga magiging weekly expenses mo. Then yung matitira, magiging savings mo. Okay, forethought. Dapat meron kang forecasting. So sa self-reactiveness naman, we have the ability to choose actions. I-control yung behavior natin and stay motivated. Okay, so sabi ko last time sa klase natin, sino ang nakakapagpa-motivate sa inyo to continue? Okay, so kayo class as students, kailangan talaga meron kayong motivation para matapos nyo yung course nyo. Kung feeling nyo na de-demotivate na kayo, pause, magpahinga lang saglit, and then continue ulit. Okay? So, sa self-reactiveness, sabi ko nga kanina, meron tayong example. So, ako, kahit na natitempt akong maglaro ng video games, pinupush ko pa rin na mag-review for my board exam kasi kailangan. So, meron tayong self-control pag self-reactiveness. Sa self-reflectiveness naman, ano yung kakayahan mong mag-examine and i-evaluate yung sarili mo. Yung sarili mong thoughts, sarili mong behavior and goals. So, example, after pumasa ni Tiffany sa board exam, nag-reflect siya na kumusta kaya yung mga kasama kong reviewees? Nakapasa kaya sila? Ganon. Or another example. So, nagkaroon ako ng conflict or misunderstanding sa bahay, ganyan. And na-realize niya na dapat pala pinakinggan ko muna sila bago ako nagalit. Okay, so meron kang mga realizations pag self-reflectiveness. Okay, I hope naintindihan yan. Next slide, we have the self-efficacy. So, sa self-efficacy, ito yung ability ng isang tao na gawin ang isang task. So, kapag kasi ang tao, meron siyang kakayahan na gawin ng isang task, confident yung mga yan. So, kapag confident, they are optimistic. Pero pag kunwari, pinagawa mo ng isang bagay na hindi niya alam, wala siyang self-efficacy, nagkakaroon siya ng hesitation or hesitant siya. So, kapag hesitant, we call it pessimistic. Example, ako, my self-efficacy is, I am a graduate of Bachelor of Science in Psychology. So, ang self-efficacy ko is kaya kong magturo ng mga subjects na under psychology. Like for example, ito, understanding the self. Pero, wala akong self-efficacy kapag ipapagawa sa akin yung trabaho ng psychologist. Kasi in the first place, I am not a registered psychologist. And I am not trained. Okay, so, pag pinagawa sa akin yung trabaho ng psychologist, hindi ko gagawin kasi hindi ako trained. Okay, naintindihan? So, ang tao daw na merong strong self-efficacy o yung mga may ability na gawin ng isang bagay, meron silang mga traits ng persistence, resilience, and better performance. Of course, kailangan merong better performance kasi nga, confident ka na kaya mong gawin yung bagay na yun. Pero kapag meron kang weak self-efficacy,
meron kang duda, umiiwas ka, and madali kang mag-give up. Okay? So soon you will be professionals and you will be efficient sa mga professions na napili ninyo. So dito na tayo kay Carl Jung, or ang tamang pronunciation is Carl Jung. So naniniwala si Carl Jung na meron tayong psyche. Sabi kasi niya, ang psyche is the totality of all psychic processes. So, ito yung pinakabuong personality natin. Kasama dyan ang consciousness and yung unconscious. Hindi kagaya ni Freud na nagpo-focus lang siya sa unconscious drives. Pero kay Jung kasi, nakikita niya yung psyche as self-regulating system na kung saan naghahanap yan ng balance and harmony or wholeness. Okay, sorry na forward ko siya. Wait lang. Okay. So, sabi ni Carl Jung, meron tayong iba't ibang psyche or structure of personality. So, first in the line is ego. So, si ego, yan yung conscious part of the mind natin. So, aware tayo na ano ang nangyayari sa paligid natin, yung sarili nating pag-iisip, yung nararamdaman natin, yung sense of identity natin, yung mga memories, kanyan. So, ang ego, nagpo-provide yan ng continuity and identity. So, it is the feeling of I or me. So, kapag personal unconscious naman, ito yung forgotten and repressed experiences. Yung mga experiences kasi kada tao unique yan eh. So, kasama dyan sa personal unconscious yung mga iba't ibang complexes or emotionally charged ideas. Okay, example, kinalimutan mo yung kahihiyan mo nung bata ka. Pero kapag naaalala mo siya, nervous ka pa din or natatakot ka pa din. Okay, or yung repressed memory na nabully sa school, ganyan, kaya naapektuhan yung self-confidence mo. Ayaw mo nang mag-volunteer, ganyan. Yung collective unconscious naman, okay, so ito yung deeper layer ng unconscious shared by all humans. So, bakit shared by all humans? Kasi nga archetype siya, so pag sinabi kasi natin archetype, parang meron kang figure or symbol na nire-represent. Example, kung mother ka, pwede kang magkaroon ng tawag nito, figure ng Mother Earth, Goddess, ganyan. Or if you are a killer, you can be a villain, like Darth Vader, mga ganyan. Kasi it represents our dark side. Okay, kapag ka magnanakaw ka naman, pwedeng ang collective unconscious mo is si Lupin or dun sa One Piece. Ganon. Okay, I hope naintindihan yan. So, dito na tayo sa major archetypes. As you can see on the right side of the slide, yung self is nakagitna siya. Okay, kasi siya ang central archetype wherein kailangan pagsamahin niya si conscious and unconscious. So, si self, siya yung wholeness, unity, and integration ng ating conscious and unconscious. So, merong goal of personality development yung individuation para ma-realize yung self. So, si persona naman, yan yung maskara na sinusuot natin kapag nakikipag-interact tayo sa iba't ibang tao. So, it is how we present ourselves to the society or to others. So, necessary siya para mag-function tayo ng maayos sa society, pero dangerous kapag nagkaroon tayo ng over-identity with it. So, nagiging inauthentic tayo. Example, ako, a teacher.
A teacher acting strict and professional in class. Pero pag sa bahay naman ako masayahin at kulit. Or yung estudyante pretending to be rich kid kapag kainan na, daming mamahaling pagkain, naka-Starbucks pa yan. Pero kapag dating sa pamasahe, wala siyang pamasahe. Parating niya lang. So, I hope naintindihan ano yung persona. Nagkakaroon kasi ng confusion parang doon sa multiple self. Kung ano ba talagang mask ang ipapakita niya or persona. So, sa shadow naman, yan yung dark, hidden, and the repressed aspects of personality. So, kasama dyan yung instincts, yung mga desire natin, yung mga qualities na dinideny natin. Wait lang. Okay, example, naiinggit ka sa success ng kaibigan mo kahabang kinukongratulate mo siya. So, kumbaga plastic. Okay, so meron tayong hidden or negative traits na sinusubukan natin kalimutan. Wala, saan na? Sorry. Asan na yung kanina? Balikan ko lang ha. Okay, doon naman tayo sa anima and animus. When we say anima, it is the feminine side of man. Kapag animus naman, it is the pag anima, yan yung pag-anima, sila yung female archetype or feminine side ng lalaki. Pero pag animus naman, yan yung male archetype or male side ng babae. Okay? So, example. Example sa lalaki. Nagagalit ako kapag hindi mo ko pinapansin and nakafocus ka sa trabaho mo. So, parang nagsiselos siya, malambot siya kasi parang gusto niya ng atensyon. So, that is animus. Kapag anima naman, puro ka na lang chat, puro ka na lang text, iba't ibang babae yung kachat mo. So, sinusuntok niya yung boyfriend niya. So, that is anima, wherein nagiging lalaki siya or nag-a-act siya like a boy doon sa boyfriend niya. Okay, nagets nyo ba? Wait lang. Hanap pa tayo ng ibang example. So, another example is, di ko pala siya na-post, sorry. So, another example is kapag asan na yun? Kapag anima, yung lalaki, kapag may nire-request yung jowa niya, binibigay niya, lumalambot siya. Pero kapag yung babae naman, nireregla, lumalabas yung male side niya. Sinusungitan niya yung lalaki, nagiging matigas siya. Ganon. Okay? So, ito na tayo kay Sigmund Freud. So, pahapyawan ko lang kayo dyan. So, meron tayong 3 structures of personality ni Freud as discussed doon sa philosophical perspective. So, I know you know that it is the pleasure-seeking part. So, present yan pagkapanganak sa atin. Meron tayong impulsiveness. So, gusto natin, yung mga gusto natin, makukuha natin agad. Parang, I want it now. Ganon. Hindi natin pinapansin yung rules and regulations and also morality. Kapag ka-ego naman, or the
the reality principle or yung gumigit na kay id and superego, yan yung rational decision-making part ng ating mga sarili natin. So, kailangan niyang i-delay yung gratification or yung desire kung kinakailangan. Parang example ng ego, gusto ko ng cake pero magtatanong muna ako kung pwede ba akong bumili. Kasi pag bumili ako, baka pagalitan ako. Okay, so nasa gitna siya. Meron siyang gusto pero kinukontra niya. Sa superego naman, yung moral judge, so we represent yung ating konsensya. Ano yung mga roles natin? Rules and ideas. So, we strive for perfection kaysa sa pleasure. So, we have to know what is morally right and wrong. Okay? So, si Freud, isipin nyo na lang yung id is siya yung devil sa shoulder natin. Lagi niyang sinasabi na gawin mo yan kahit na mali na. Si superego, siya naman yung angel. And si ego, ikaw yun, yung nasa gitna. Ikaw ang mag-decide. So, si Freud, meron siyang psychosexual stages of development. So, yan yung, para matandaan nyo, OA phalagi. Oral, anal, phallic, latency, and genitals. So, sa oral stage, from 0 to 1 year old, so, ang focus niyan is sa mouth. Oral nga, di ba? So, kapag oral, pag baby, mahilig yan mag-sip-sip, magkagat, at lumunok. So, kapag yung bata daw maagang pinatigil magdede, magkakaroon siya ng fixation. Kunyari, pag maaga siyang in-stop magpadede, magiging oral dependent siya. So, pwedeng matakaw siya, naninigarilyo, or kinakagat niya yung kuko niya. Kapag oral aggressive naman siya, ano siya yung pilosopo, ganyan, or mahilig magmura. Kaysa may mga fixation sila. Fixation is ano ang magiging problema kapag napigilan yung satisfaction during oral stage. Sa anal stage naman, 1 to 3 years old, so ang focus niyan is yung puwet or anus. So, meron dapat tayong toilet training. Kasi kapag hindi daw tayo na-train, we can be in the possible fixation anal expulsive or repulsive. So, diyan, makalat daw yan, mga yan. Careless sila hindi sila maayos. Pero kapag na-toilet train sila yung tinatawag na anal retentive person wherein gusto nila maayos lahat. Ayaw nila nang makalat. Yan yung mga masisino. Okay? So, sa phallic stage, 3 to 6 years old, it refers to our genitals. So, nare-recognize dyan yung differences ng babae at lalaki. Okay. So, meron tayong tinatawag na Oedipus complex. So, sa lalaki yan. Ito yung kagustuhan ng anak na lalaki sa mother. Iniisip niya na kalaban niya yung tatay niya. Pag Electra complex naman sa girls, gusto niya yung daddy niya and kalaban niya yung mommy niya. So, sa latency stage naman, ito yung naging dormant yung sexual feelings or pag sinabi natin kasing dormant, hindi siya gaanong naging interesado sa sexual feelings kasi yung feelings niya for sexuality na direct or na divert sa pag-aaral, sa mga kaibigan at sa sports or hobbies niya. Okay, so dito nade-develop yung social and communication skills. Wait lang. Next, we have the genital stage. So, from puberty to adulthood.
So, dito, nakafocus din sa genitals, pero in a mature level. So, dito, we are establishing balanced relationships with others. Pag hindi daw, kapag nagkaroon ng difficulty forming healthy or romantic sexual relationships, it may lead to low self-esteem. Yan. Okay, saglit lang. Next slide. Okay, siya na yung last person sa ating lesson 4, si Erik Erikson. So, si Erik Erikson, naniniwala siya na hindi siya kagaya ni Freud, na puro nag-focus sa sexual instincts. However, ang human development daw is nabuhubog through social and cultural factors. So, meron siyang tinatawag na 8 psychosocial stages. So, we have the infancy stage. So, ayusin ko lang, no? Kada stage kasi, nagpe-present yan ng psychosocial crisis. So, ito yung challenge kapag hindi na-meet yung stage na yon. Kapag ka naman na-resolve siya, pwede siyang magkaroon ng positive outcome or meron siyang virtue. So, example, sa infancy stage, ang crisis niya is trust versus mistrust. So, ang mga baby, dumidepende sila sa mga caregivers nila for survival. Pwedeng mommy, pwedeng daddy, lolo, lola, ganyan. So, kung sino yung laging consistent na kasama niyang caregiver, nagkakaroon siya ng tiwala doon. So, dahil dyan, nabubuo niya yung virtue na hope. Pero, kapag ang nag-aalaga, especially parents, are neglectful or mabaya sila or hindi sila consistent sa pag-aalaga sa baby, pwede makadevelop si baby ng mistrust. So, feeling niya hindi safe ang mundo. Okay? So, let's compare yung 8 psychosocial stages sa proseso ng day-to-day life natin. So, si infancy, siya yung morning sunrise, sisikat yung araw. Yan. Kasi nga, as the day begins, si infancy, siya naman yung beginning of life. Okay? Next, we have si early childhood. So, si early childhood, ang crisis niyan is autonomy versus shame and doubt. So, dito ang mga bata, naghahanap yan sila ng independence. Sila ang bahalang mamili ng damit nila, kumain mag-isa, magwiwi, ganyan. If you notice yung mga baby na, ako na, ganun. Yan yun, stage nila yan, early childhood. Okay, so kapag ang mga caregivers daw, nagbigay ng autonomy, so autonomy is the ability to choose your own, you have the freedom of expression, kumbaga. So, kapag daw nasuportahan ng caregivers or na-encourage yung autonomy sa bata, they may build confidence. Pero kapag masyado namang strict yung parent, it may lead to shame and doubt. Example, si Tiffany, inutusan na mag-administer ng psychological test. Ganyan. Pero, aatras siya kasi alam niya sa sarili niyang hindi niya kaya. Kaya man niya, pero magkakaroon siya ng judgment. Okay? So, kapag na-meet yung autonomy, ang virtue will be will. Another stage of psychosocial is the preschool. So, 3 to 6 years old. So, dito, ang crisis nila is initiative versus guilt. Wherein,
they are exploring, they ask too much questions. So dahil dyan, nai-encourage yung pag-build ng initiative. Ano ba yung initiative? Pagkukusa. And they have the leadership qualities. So kapag daw hindi na-meet yung initiative, nagkakaroon sila ng guilt na kung saan feeling nila napapunish sila for being curious. So, nagkakaroon ng hesitation na gawin yung isang bagay. So, ang virtue niyan is purpose. So, next we have si preschool. So, si preschool naman, kung i-connect natin siya sa process ng daytime, nasa mid-morning na tayo, so mga 10 o'clock, ganyan. So, dito, sa stage na to, ang mga bata, gusto nila puro imagination and curiosity. So, they initiate play and activities kagaya ng paano tayo magsimula ng projects during the day. So, another one is school age. So, industry versus inferiority naman ang crisis niyan. So, dito, merong interaction kasama ang school at mga kaibigan. So, kapag daw nagkaroon ng success sa school or sports or hobbies, nagkakaroon sila ng industry or nagiging competitive sila and confident sila. Pero kapag nagkaroon ng failure sa criticism or inferiority, it may lead to comparison na parang, hala, ilan kayang nakuha niya? Magtatap kaya siya sa klase? Mga ganon. Okay. So, school age can be referred sa ating noon time, kakain na. Okay, so next slide. Okay, so dito sa adolescence, sorry na-cut siya. Ulitin ko na lang. May napindot kasi ako. So sa adolescence, from 12 to 18 years old, so ang crisis niyan is identity versus role confusion. Dito kasi, tinatanong ng mga teenagers or they are trying to explore na sino nga ba ako? Ano yung mga values or beliefs na meron ako and ano yung career na dapat kong puntahan. So, kapag naging successful ang exploration ng teenager, magkakaroon sila ng strong identity. Pero kapag hindi naman, nagkakaroon sila ng role confusion. Okay? So, ang virtue niyan is fidelity kapag successful ang exploration. So, sa adolescence naman, kapag i-connect natin siya sa araw-araw na process, nasa panghapon yan, alas 2 hanggang alas 4. Kasi yan yung time na we pause and reflect. Okay? So, sa young adulthood naman, 19 to 40 years old, so I belong in this group. Intimacy versus isolation. So, ako, nag-focus na ako sa pag-form ng deep and loving relationships. So, I am building a family. So, kapag ka-successful daw ang intimacy, nagkakaroon ng strong bonds and commitment. Kapag hindi successful ang intimacy, it may lead to isolation, yan, malulungkot sila, or takot silang makipag-close or magkaroon ng attachment sa isang tao. So, kapag successful ang intimacy, ang virtue niyan is love. So, young adulthood is nasa panggabi na. So, evening is about connecting with others. So, di ba pag gabi, sabay-sabay kumakain, or we are spending time with friends or partners. So, kaya siya nasa panggabi na. Okay? So, sa middle adulthood naman, 40 years old to 65 years old. So, ito yung stage ng mga magulang ko naman. So, ang crisis niyan is generativity versus stagnation.
So, yung mga adults, gusto kasi nila yan mag-contribute sa society. Gusto nila anong maitutulong nila sa susunod na henerasyon or mag-iwan sila ng legacy. So, kapag ka naging successful daw yung pag-contribute nila sa society, nagkakaroon sila ng generativity or tinatawag natin magiging productive, caring, and mentoring. Ang magiging virtue niyan is care. Pero kapag hindi siya nakapag-ambag sa society, it may lead to stagnation or gusto na lang niya na magkakaroon siya ng midlife crisis, parang sisihin niya yung sarili niya na kasi dapat pala tinulungan ko na lang, dapat pala ginabayan ko na lang, parang ganon. So sa late adulthood naman, So late adulthood, to na yung super tanda, mga lolo't lola na natin yung mga yan. Ang crisis nila is integrity versus despair, na kung saan nagre-reflect na sila sa mga buhay nila. Isipin nila kung naging meaningful pa yung buhay nila or hindi. So tinatanggap nila yung naging pagsubok nila or kaginhawaan habang nabubuhay sila. Okay, so that is integrity. So merong wisdom and peace dyan. Pero kapag meron silang mga regrets, takot silang mamatay, or ayaw nila ng bitterness, yan yung despair. Okay? So that ends our, hindi pa pala, joke lang. Kapag sa late adulthood, dagdag ko lang, yan na yung nighttime, patulog ka na. So, yung nighttime kasi, it is a time to look back doon sa nangyari sa buong araw. And it's up to you if you feel satisfied kung anong nagawa mo ng araw na yun or magre-regret ka. Okay? So, that ends our discussion sa lesson 4. So, I'll see you soon, class. Goodbye! Ayan, idagdag ko lang, no? I-remind ko lang sa inyo na magkakaroon kayo ng quiz sa lesson 4 and lesson 5. Kaya mag-update na lang ako sa GC. Goodbye, class, and I will see you soon.